Kilat News Updates. Mga balita ngayon. Mga polis na nag-inuman sa loob ng istasyon sibak na sa pwesto. Pamaskong tulong sa mga dating rebelde sa Leyte ibinahagi ng Peerless Brigade. Pasahero ng barko na nawawala noon pang December 13 pinaghahanap ng PCG. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak na sa pwesto ang 16 na polis ng Dolores Municipal Police Station sa Eastern Samar matapos mag-inuman sa loob mismo ng police station. Ayon kay Police Regional Office 8 o Pro 8 spokesperson Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, kasama na ni-relieve ang Chief of Police na may ranggong Police Captain bunsod ng command responsibility. Kaya't umabot sa 16 na polis ang inalis sa kanilang pwesto. Kasama rin sa nasibak ang isang non-uniform personnel. Kamakailan nang kumalat ang mga larawan ng mga nasabing polis sa loob ng istasyon na nasa kalagitnaan ng kanilang drinking session. Sinasabing naganap ang insidente noong December 15 kasabay ng pagdiriwang ng kanilang Christmas party. Giit ng Pro 8, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak habang naka-duty at sa loob ng mga pasilidad ng PNP. Nakatakdang ipataw ang nararapat na administrative at disciplinary action laban sa pulis sa oras na matapos ang investigasyon. Hindi bala kundi pagkalinga ang iniabot ng 802nd Infantry Peerless Brigade sa 19 na dating miyembro ng NPA at kani-kanilang pamilya sa isang aktibidad noong December 14, Linggo. Sa halip na labanan, tulong at pag-asa ang ipinamalas ng hukbo sa pamamahagi ng pamaskong handog at tulong pinansyal bilang bahagi ng patuloy na reintegration program sa Leyte at Biliran. Pinangunahan ni Brigadier General Pompeo Jason Almagro, Brigade Commander, ang aktibidad na layong palakasin ang tiwala at tuluyang putulin ang siklon ng armadong tunggalian. Ang pondong ginamit ay nagmula sa community-supported Christmas caroling ng mga sundalo. Ayon sa brigade, may puwang sa lipunan ang mga dating rebelde, hindi bilang kalaban kundi bilang katuwang sa kapayapaan. Ang simpleng salo-salo ay nagsilbing patunay na ang pagkakasundo ay nagsisimula sa konkretong aksyon. Nagpapatuloy ang surface at aerial search ng Philippine Coast Guard o PCG sa katubigang bahagi ng ruta ng biyaheng Batangas to Katiklan upang hanapin ang napaulat na nawawalang pasahero noon pang nakaraang linggo. Ayon sa PCG, inatasan na rin ito ang shipping company na makipag-ugnayan sa Coast Guard Station Batangas at ibigay ang lahat ng mahahalagang impormasyong makakatulong sa investigasyon, kabilang ang mga kuha ng CCTV sa barko na sakay ang pasahero. Ayon sa ulat ng kanyang mga kaanak, noon pang gabi ng Disyembre 13 nila huling nakausap ang 53 anyos na amang si Danilo Villaluz na sumakay ng isang passenger vessel mula Batangas Port at patungong Katiklan po. Pauwi sana si Danilo sa Negros Occidental matapos isugod sa ospital sa Bacolod ang isa nitong anak. Lumipas ang oras kung kailan inaasahan nilang darating sa Bacolod ng ama, ngunit hindi pa rin nila ito makontak. Isang staff ng SFI Katiklan ang nagpadala ng mensahe sa kanila na nagkumpirma na nakasakay ng barko si Danilo, ngunit naiwan lamang doon ang kanyang mga bag na laman ang kanyang mga personal na gamit, kabilang ang cellphone. Hawak na ng pamilya ang mga naiwang gamit ng kanilang ama. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.